Magandang umaga po, ito po ang News TV Live. Iniiwasan ngayon ng mga otoridad ang pagkakaroon at pagkalat ng sakit sa mga lugar na nasalanta ng bagyong Yolanda. Sa Tacloban City, Leyte, malaki raw ang posibilidad na magka-outbreak ng mga sakit sa tindi ng pinsalang natamo nito sa bagyo. Mula sa Tacloban City, Leyte, may report si Victoria Tulad. Victoria! Maris, sa tindi nga ng pinsalang inabot ng Tacloban City mula sa bagyong Yolanda, ay may high risk daw ito ng pagkakaroon ng outbreak ng tigdas o measles ayon sa World Health Organization. Kahapon, dinagsa ang kanilang medical mission. Maraming mga bata pa rin ang nagkakalagnat, sipon at ubo sa Tacloban, lalo na yung mga nakatira sa evacuation center. Dahil dito, mahabang pila ang sumulubong sa medical at dental mission ng Philippine Army sa Convention Center ng Tacloban City. Binakunahan naman ng mga kinatawan ng World Health Organization at Japanese government ang mga bata laban sa polio at tigdas. High-risk area raw kasi ang Tacloban City sa tigdas, lalo't mababa ang immunization level ng mga residente. Marami pang mga bata na hindi na-reach ng ating routine immunization. So dahil doon, pwedeng kumalat ng mabilis ang infeksyon sa lugar na ito. Japanese government has already started various kind of support, including total of 52 million US dollars financial support. Maris, bukod sa outbreak ng tigdas ay pinangangambahan din ang pagkakaroon ng outbreak ng dengue dahil nga marami pa ring area dito sa lungsod ay may stagnant na tubig. Kaya naman ayon sa Department of Health, sa DSWD at maging sa lokal na pamahalaan ay pinaiigting pa nila yung mga medical mission at maging yung paglilinis sa buong lungsod sa pamamagitan ng Cash for Work. At yan muna ang latest mula rito sa Tacloban City. Balik sa iyo, Maris. Maraming salamat, Victoria Tulad.